Hello everyone! Hindi nga pala ako magluluto ngayon kasi magbabakasyon ang anak ko. Pero syempre, kasama ako. Hindi ako pwedeng maiwan. So ayun na nga, nandito na kami sa Palapala sa terminal papuntang Batangas. At yan nga ang anak ko dahil nga siya ay mahiluin sa biyahe. Tulog na lang ang ginagawa niya. Maliwalas nga pala ang panahon ngayon. Buti na lang at hindi umulan. Hindi katulad kahapon na malakas ang ulan. So, ayun na nga, nandito na nga kami sa Batangas Pier, pero tumigil muna ako saglit para kumuha ng video para sa content. At yan nga, at papasok na kami sa entrance para sa kuhaan ng ticket. Pinag-video ko nga ang anak ko habang ako ay kumukuha ng ticket. Kukunti nga pala ang pila ngayon dahil wala namang holiday ngayon kaya kakaunti ang mga pasahero. Sa Montenegro nga pala kami sasakay, 10:30 nga pala ang ticket na nakuha namin. Umila na nga rin pala ako sa kuhaan ng terminal ticket at dumiretso na nga kami sa terminal area habang naghihintay ng aming boarding. Medyo malayo pa naman ang boarding namin kasi 9:30 na sa terminal area na kami pero ang alis namin ay 10:30. So ayun nga, habang naghihintay ay nakatambay muna kami dyan habang nagse-cellphone. At yun nga, nakarinig na ako ng tahol ng aso at naalala ko ang aming aso na naiwan sa bahay na si Macho. So ayun na nga, lalabas na kami ng terminal area para pumunta sa barko na aming sasakyan. Medyo marami nga kaming naglalakad at siksikan dahil nagkapanabay ang mga lalabas ng barko at kami nga napupunta pa lang sa barko. At yun nga ang barko na aming sasakyan. Medyo malayo nga ang lalakarin namin papunta doon pero okay lang, makakapagpahinga naman na kami sa loob ng barko. Naalala ko nga, nung makita ko ang tinapay na balde, ang sabi ng asawa ko, yun na lang daw ang ipasalubong kay inay. Natawa naman ako dahil uso pa pala ang tinapay sa balde na ipampasalubong. So ayun na nga, at nandito na kami sa loob ng barko. Nakapagpahinga na rin at nakaupo pero muntik na kaming maubusan ng upuan. At yan nga, nag-video na nga lang din ako dyan. Nagutom na nga ang ano ko kaya pumila na siya para makabili ng pagkain kahit sa loob ng barko. Talagang pila ang pagbili ng pagkain. Medyo matagal nga pala kami sa loob ng barko. Aabuti ng 2 to 3 hours. Pero pwede ka namang umidlip kapag inaantok ka or pwede ka namang tumintingin sa paligid dahil maganda naman ang view nito. So ayun na nga, medyo malapit na kami sa Calapan Pier. Pero hinihintay pa namin ang announcement ng barko kung kami ay pwede nang bumaba. So ayun na nga, naglalakad na kami papunta sa van kung saan kami ay sasakay papunta sa bayan namin sa Bungabong. Pero hindi nga pala kami sa van sasakay, sa bus kami sumakay. Ayun na nga, at nagbabiyahe na nga kami papunta sa aming bayan. So ayun na nga, naghihintay na kami sa pamangkin namin na aming sasakyan na motor. At dahil nga medyo nagutom kami, pumunta muna kami sa 7-Eleven at kumain. At yan nga, bumiyahe na kami papunta sa barangay namin sa Carmundo. Bumili nga pala ako ng pasalubong na chokes to go sa dalawa kong inay.